Hi mga Kamshi, for today's video, ito ang ulam na aking prepare. Alam niyo ba kung ano ito? At syempre, andito na naman tayo at dahil dito tayo mangunguha ng ating pinaka-main ingredients sa ating lulutuin. Alam niyo na, ito ang superfood na maraming benefits na binibigay sa atin. So talagang maganda siya na magtanim din kayo nito para pag wala kayong gulay, ito yung pwede nyong ilagay sa inyong mga lutuin dahil marami nga siyang minerals, vitamins na binibigay sa ating katawan. So, ayan, medyo mahaba na kailangan namin i-trim and ang nakakatuwa, tingnan nyo, green na green, tapos ang hahaba talaga ng, ng bawat stalk. Ayan, hindi ko alam yung Tagalog, pero tangkay. Sobrang haba talaga. Mga ilang piraso lang ng dahon, marami na kayong mahihimay. So, ganito karami yung na-harvest natin. Yan, napakarami yan. And, ayan ang gagawin ko for the week. Yan yung iniisipan ko kung ano mga lulutuin na pwedeng may malunggay lahat para ma-maximize natin itong mga na-harvest nating malunggay. Kaya, for my next video, abangan nyo, i-compile ko yung mga naluto ko, kung ano-ano, galing dito sa malunggay na hinarvest natin. So, alam nyo na, ang struggle is real lang naman dito ay yung paghihimay. Kaya nga, pagka kunwari wala kang ginagawa, binaboboring kayo, ayan, ito ang gawin nyo, maghimay ng malunggay o kaya magbilang ng pira-piraso. Kasi nga, medyo mahirap siyang himayin, lalo na yung may mga matitigas na part. Pero kami hindi na namin masyadong tinatanggal yung mga matitigas na part. Kung kaya naman na pag niluto mo lalambot na yan doon, ganyan. So, yung sobrang hahaba lang yung tinatanggal namin kasi nga, makaka-consume talaga siya ng oras sa paghihimay. Ayun. Tapos, ang kagandahan din ito, di ba, pag may tanim kayo, kahit meron lang kayo maliit na lupa, magtanim lang kayo nito. Dahil malaking tipid pag meron kayong ganito. So, every time na kailangan mo ng gulay at hindi ka nakapamili, ayan, meron kang aanihin. At bukod sa nakatipid ka, masustansya pa at nandyan lang sa bakuran mo, o di ba? At hindi siya mahirap itanim. Mabilis lang din siyang tumubo, di ba? Kaya magtanim na rin kayo. At simulan na nga natin dito sa ating lulutuin. Dami nating kwento. So, bawang, sibuyas, luya. Mas maganda sana to kung may kamatis. Kaso sobrang mahal ng kamatis ngayon kaya hindi ko na siya nilagyan. Then, gumamit lang din ako ng gata at saka yung ating chicken. Siyempre, paminta, asin, at pampalasa. Kung anong pampalasa na gusto nyo. So, let's go. Let's start. Ayan, dito, pag naggagata kasi ako, inuuna ko laging nilalagay naman ay luya para mas lumabas yung kanyang aroma. Pero sa iba kong lutuin, ayun, kung nakita nyo sa iba kong video, kung followers ko kayo or subscriber ko kayo, ang paborito ko talagang lagi inuuna ay yung bawang. Pero pagkagata, ayan, may exemption ako. Luya ang una kong nilalagay and then bago ko sinusunod yung bawang. So, hinahayaan ko yan talaga na lumabas yung kanilang aroma bago ko ilagay yung sibuyas. Ganyan ako mag-isa. As in, pinapatagal ko siya. Hindi naman hanggang masunog or mag-golden brown ha. Pero yung paggagata, ayan, basta lumabas lang na maigi yung kanyang aroma na kapag habang niluluto mo yung gata mo, andun pa rin yung amoy ng pagkagisa mo. Yan. Tapos after niya, pag okay na sa inyo, ilalagay na natin tong chicken natin. Ayan. Pag ganito, medyo ginigisa-gisa ko yung chicken para dumikit yung aroma nung ating mga sibuyas, luya, ganyan, bawang. So, talagang pinapatagal ko siyang igisa. And habang ginigisa ko ng ganito, sinasabayan ko na rin yan ng pagtitimpla pa unti-unti. So, lalagyan ko na ito ng salt. Ayan, para dumidikit na yung ating pampalasa habang ginigisa pa lang siya. At pinapamantika-mantika ko ng bahagya. Dahil alam niyo na yung chicken, maraming mantika rin yan. Ayan, pag medyo okay na, tsaka ko na lang ilalagay yung gata. Itong gata, hindi po ako naglalagay ng tubig sa ganito. Talagang pure gata po ako pag nagluluto ng ginataan. Hindi po ako naglalagay ng water para mas masarap talaga siya, di ba? Kasi iba talaga yung lasa ng purong gata talaga na walang halong tubig. So, yan siya. Ganyan na yung itsura niya. Tapos pakukuluan ko lang din siya dito ng mga
Pinapatagal-tagal ko lang din siyang kuluan dito. Pero hindi naman, mga ilang minutes lang din naman. About mga 10 minutes, 15 minutes, ayan. Para lang talagang ma-absorb niya yung lasa, ma-absorb ng chicken. Ayan, ganyan. Ganyan na siya. Then after niya, pag ganyan na siya, tsaka ko ilalagay itong malunggay. So, itong malunggay, makikita nyo, hindi siya talaga himay na masyado. Diba? May mga mahabang ano pa natira. Maluluto lang din naman yan. Hindi mo na mararamdaman yan pagka nakuluan na yan. Ayan, parang madudurog na rin din naman yung matitigas na yan. So, ganyan lang. Hanggang sa maluto na. So, yun yung advantage. Pag wala kang gulay, ayun, every time na kailangan mo, mamimitas ka lang, di ba? Kukuha ka lang dyan sa bakuran. At meron ka ng masarap na ulam at masustansya. So, syempre, hindi lang naman chicken ang pwede nating gawin dito. Ang common talaga na ginagawa dito ay page. Yun talaga yung mas masarap, di ba? Ginataang page na maraming malunggay. Actually, yun sana ang gusto kong gawin. Kaso wala akong mabilhan dito sa amin ng page. Kaya chicken na lang kung ano lang available dyan. Ayan, pwede naman nating iba-ibahin ang pagluluto, di ba? Iba-ibahing klase. At tignan nyo to. Parang konti lang din yung malunggay na nailagay natin. Pero so, ang dami ko nalagay na malunggay dyan. Kasi alam niyo naman yung malunggay, di ba, pag hinimay mo, akala mo sobrang dami. Pero pag nilagay mo na doon sa niluluto mo, ayan, lumiliit lang din siya. Napakabango. Ang sarap-sarap na yung amoy pa lang niya. Masarap na kung nandito lang kayo. At kung naaamoy nyo lang to, ayan, nakakagutom na taga yung pakiramdam habang niluluto ko to. And nakaka-excite na kumain. So, ayan lang siya. Pagkakulo, hindi naman natin sobrang pakukuluin na yung paglagay ng malunggay kasi basta importante dito naluto lang yung ating chicken, ha. Tapos pwede na, ayan, tikman lang natin kung ano na yung lasa, kung okay na ba. So pag okay na, ayan, syempre mas masarap to kung maanghang, kaya lalabas tayo. Manguha muna tayo ng sili, ayan, o diba, dahil may tanim din kaming sili. So nakatipid tayo sa sili. Hindi na natin kailangan bumili. Ayan, lagay na natin dito sa ating niluluto. So, habang kumukulo, hindi ko na siya masyadong inano yung sili, niliitan, hinayaan ko na yan kasi itong sili namin napakaanghang nito. Kaya hayaan mo ng buo para kung gusto nilang maanghang, sila na lang yung magdudurog. Dahil pag lahat to, inanghangan ko, nako, alam nyo na, may hindi mahilig sa maanghang. Kaya optional na nila kung dudurugin nila yung sili habang kumakain sila. Pero ngayon, ayan, dyan muna natin ilalagay. Ganyan na muna natin pala ilalagay yung ating sili. So, ayan, luto na ito, di ba? Napakadali lang at napakabilis lang gawin. Ito na yung ating ginataang manok with lots of malunggay. Pwede naman ginataang malunggay. Kaso ang lalaki kasi ng pagkakaano ko ng chicken eh. So, ayan, ginataang manok na lang ang ating title for this menu. So, paano ba yan? Only rice na tayo. Thank you for watching at maraming salamat sa patuloy na suporta. Don't forget to like and follow my Facebook page and pasubscribe na rin sa aking channel. Take a breath